Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng GMA News 2 minutes ago. Mainit-init pa na balita. Tungkol ito sa restback ng Administrasyong Marcos Jr. Specifically ang Philippine Army laban kay Congressman Kiko Barsaga na isang Army Reservist. Kaya makikita nyo, may mga post siya, picture siya na naka-uniforme, Isa siyang Army Reservist, enlisted personnel. Okay, ito. Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga has been recommended to be delisted as reservist over social media posts against the military and the police. Philippine Army spokesperson Colonel Louie Di Maala said. Okay? So, wala akong na-monitor, I'm sorry na mga post niya against the military and the police. Meron ba? Ang mga post niya na nabibigyan ko ng reaction vlog, puros laban kay Romualdez, Saldico, mga politiko. Ano bang post niya laban sa ano? Wala akong paki-comment nga kung meron ba siyang post na inaatake niya ang Philippine Army or Armed Forces or Police. Sandali, kahapon nata. Sabi niya, I don't know kung sa kanya ba ito post. Basta may post na protect General Browner at all costs. Parang ganun lang. Anyway, speaking of being a reservist, bago ako nag-retire, ang naging assignment ko is ako ang Assistant J9, Assistant Deputy Chief of Staff for Reservist and Retiree Affairs. Ang hawak namin, mga reservist sa buong Pilipinas. And then, prior to my retirement, ako ang commander ng AFP Reserve Command. Kaya, marami akong dealings with reservist. I don't know what year nag-training si Congressman Kiko being a reservist. Isa lang masasabi ko. Believe ako sa mga reservist. Katulad nito, galing sa isang mayamang pamilya. Yung lolo niya, yung Kiko Barsaga na yun na yung unang congressman ba o governor ng Cavite. Sila talagang dynasty sa Cavite. Wala pa atang sumikat na Rimulya noon, sila na Barsaga. So, mayaman sila, tapos nag-volunteer na mag-army reservist. That's something. Kasi, ang being a reservist, wala kang sweldo ni kusing. You will give your time, effort, money. Kasi magpamasay ka. Training pa lang. Ang hirap na ng training. Tapos, may monthly or weekly formations. So, it's very demanding ang trabaho ng isang reservist dahil anytime tawagin ka, may disaster response, may training, may spend on your own. Kaya saludo ako sa mga reservist. Maraming mga reservist na nakasalamuha ko, mga doctors, lawyers, religious, mga pare, mga pastor, mga nurses, mga professionals. All for the love of country. Sa AFP Reserve Command, every Saturday. Weekly yan, mag-report ang mga reservists for training, for mastering, for Kaya believe ako. Tinanong ko ngayon isang reservist, bakit kayo nagpapakahirap? Sabi ko, Sir, sabi ng isa, mas mabuti na lang yung tumutulong kaysa yung tinutulungan. Grabe. Hindi ko makalimutan yung sagot na yun. Kasi, ang reservist, tumulong ka sa kapwa mo. Tumulong ka sa bayan mo. Zero
monetary remuneration, wala. Pati nga uniform, bibilhin nila ang sarili nilang uniform. Pamasahe and everything, pagkain, everything. May mga reservist pa akong nakasama nun, mag-medical mission. Example, Bohol. Medical mission, magdala ng mga doctors, nurses. Kompleto kasi ang mga reservist, nandyan lahat ang mga profession. Ayun, tuwan-tuwa ang mga tao, mga reservist. Sariling gastos ng mga reservist, airplane tickets, pagkain, medisina, kanila lahat. So, ganito. Lalo akong humahanga kay Congressman Kiko Barsaga na nag-volunteer siya na maging form part of Army Reservist Command. Ngayon, tatanggalin siya, that's the call of the Philippine Army. Kung may mga post nga naman siya na binabatikos niya ang AFP, but that will not, okay? Sige, i-delete siya, di okay na. But that will not diminish my respect and salute to him. Itong ginagawa niya ngayon na paglaban sa korupsyon. Wala na siyang ibang kundi korupsyon. And alam niyo naman, yan ang pinakamalaking problema natin, korupsyon. Talamak ang korupsyon sa gobyernong ito ngayon. Kaliwat ka ng korupsyon. So kung hindi tayo lalaban, wala, kawawa ang ating pamilya. Kaya tama si Mayor Magalong. Bakit siya lumalaban against corruption? Kawawang aking mga anak, sabi niya. Ako rin. Bakit ako nagsasalita against corruption? Kawawa ang aking mga anak, mga apo, susunod na salinlay. So magsama-sama po tayo. Suportahan natin Congressman Kiko Barsaga sa kanyang crusade against corruption. Maganda pong development ito sa Senado. Nag-announce na si Senator Lacson. Pinapadalo, iimbitahan na nila si Congressman Martin Romualdez at Saldico sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pag hindi dadalo si Saldico dahil nag-resign na siya as congressman, ipapa-cite and contempt siya. I don't know, with Martin Romualdez, sa tingin ko hindi dadalo. Anong gagawin ng Senado sa kanya? I-cite and contempt din. Parang malabo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Bae Makabulig, so mag-abono mi sa iyang tanom nga kape. So muna ni ang itsura sa kape ni Bae Makabulig nga isa pa kabulan tambok kaayo. So bago pa ni naabunuhan ka isa pa man siya kabulan. So pagatabunan para gyud nga musuyop gyud og abono ang kape. Kining tanom ni Bae Makabulig 1,800 ni siya. Sa pagkabulan apan upat na ang iyang sanga tanom ni Bae Makabulig. Ug karon man sa pag-aabono maga-spray na pod. Karon mo pod ni ang area ni Dato Landang. So 1,800 gyapon ang iyang tanom. So muna ni ang itsura sa kape ni Dato Makalandang kay mo ni siya ang unang tanom. Kapan ang iyan ni Bae Makabulig, ulahin na to siya nga gitan. Mga tagas na gyud mga dagko na pod. Taganay sanga
sa duha ka bulan ng tanom ni Dato Makalandang. Among tanom na kape 14,550. So salamat kayo sa Ginoo sa nagsuporta sa among pagpananom.